Mapagpalang araw po, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag. Ito po'y ango sa Biblia. Yung salita ng Diyos, binubulay po natin sa Biblia. Wala pong personalan. Hindi po ako bumibira. Kung ano po yung nakikita ko sa kanilang mga palabas, yan lang po ang aking binibigyan po na. Kasi, yun po ay parang pagtutuwid. Ako lagi ko sinasabi, ugalihin mong magbasa ng Biblia. Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Bakit kailangan magbasa ka ng Biblia? Kasi yung tinuturo ng mga tagapagturo sa simbahan, kung ano may simbahan na kinabibilangan mo, kung minsan yung talata sa Biblia at saka ay lumalabas sa bibig, magkaiba. Magkaiba. Kaya ko po sinasabing magbasa kayo, wag lang yung puro pakinig, panood. Ako yung binabasa ko, basahin nyo rin sa inyong Biblia. Oh. Bakit ko pinababasa? Para makita nyo, maging patas. Ako hindi ko po inokos-pikos ang Biblia. Kung ano po yung nakalagay, siya po ang aking binabasa. Mahirap naman pong wag mong basahin, nagkukwento ka pa. Yan. Kaya marami pong mga iba't ibang reliyon. Kung minsan nababanggit ko, dahil yun po ang lumilitaw sa social media ngayon. Kasi po yung social media, para siyang sine. Ang kagandahan lang po sa social media, may iksi. Kung minsan nga, 3 minutes lang o 2 minuto lang. Kumbaga, pampalipas oras, nakakapanood kang iba't ibang aral. Yun po ang aking binabahagi, yung aking napapanood sa social media sa iba't ibang reliyon. Kaya po ako pumupuna at nagbabasa ng Biblia. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa pagbubulay ng iyong salita. Ang kailangan ituwid, sapagkat ang iyong salita ay mapapanaligan. Salamat po, Diyos. Subihin mo po ang iyong Santong Espiritu siyang magpatotoo sa amin ng mga nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. God is good all the time. Ang aking, ngayon po, medyo mainit-init pa sa mga social media. Yung sinabi ni Yumaong Eliseo Soriano, nung nabubuhay pa, yung kanyang mga video clip. Anong sinabi niya? Ang nakalagay pong title, dapat bang paniwalahan? Pagkatapos yung mukha ni Soriano nakapokus. Yun ang tanong. Kasi meron siyang sinabi, wala kang mababasa sa Biblia na si Maria at Jose ikinasal. Meron po siyang programa, magtanong kay Soriano. Si Soriano rin ang sasagot. Ay, Biblia ang sasagot. Yun po yung at issue ngayon sa iba't ibang mga napapanood ko po sa mga grupo ng mga pangreliyon. Mabenta siya ngayon. Kanya lang, hindi na siya makasagot. Kasi nga, na COVID-19 na siya sa Brazil. Hindi ko lang po alam kung naiuwi na dito yung orno. Yung lalagyan ng abo.
sa Pilipinas. Kasi nung nabubuhay siya, sabi niya, gusto ko nang umuwi dito sa Pilipinas. Kanya lang, hindi siya makauwi. Ang dahilan, yung kalaban niyang ibang reliyon, binabatikos niya, malakas sa gobyerno sa Pilipinas. Kaya hindi siya makauwi ngayon. Oh. Ano po? Yun po yung mabentang-mabenta ngayon. Sabi ko nga po, patay na kasi siya, hindi siya makasagot. Pero, maliwanag, siya mismo nagsasalita. Anong sabi niya? Hindi raw po ikinasal si Maria Jose. Wala kang mababasa sa Biblia. O ngayon, babasa naman tayo ng Biblia. Totoo nga ba na itong dalawang ito, si Maria Jose, hindi ba ikinasal o kinasal sila ayon sa Biblia? Kasi sabi ni Ingkong, wala kang mababasa sa Biblia. O, kita niyo po. Magbasa po tayo. Ito, Poimen Bible. Sabi ko nga po sa inyo, Biblia ng mga pastor ito. Ayan. Po. Ayan. Dito po sa libro ng Mateo, tignan natin yung kapanganakan ni Jesus. Totoo nga ba na hindi kinasal si Jose at Maria ayon sa kwento ni Ingkong? Si Ingkong po, ang tawag sa kanya, si Eliseo Soriano, palayaw niya Ingkong. Ano po? Ito to, sabi naman ni Ingkong, magtanong ka kay Soriano. Si Soriano rin ang sasagot. Kasi yung Biblia hindi naman makasagot eh. Kaya siya na lang ang sumasagot. Basa! Ganyan po ang dialogue yan eh. Kapatid na, basa. Ito po ano. Ito pong title, isinilang si Jesucristo. Ayan, yan. Ano po? Okay, lagyan lang natin ng konting ilaw. Ano po? Yan. Sa Mateo 1:18, ito ang naganap nang ipinanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Kita niyo po. Talagang magpapakasal po itong dalawang ito eh. Nakatakda na, sabi niya. Dito po sa unang birada, Mateo 1:18. Tuloy po natin. Ngunit bago sila makasal, itinakdang magpakasal bago ikasal. Nagdadalang tao si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 19. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw niyang malagay sa kahihiyan, si Maria binalak niyang iwalayan si Maria ng palihim. 20. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. O, kita nyo? Sabi ng anghel, huwag kang matakot, Jose. Pakasalan mo. Ayan. Tuloy. Huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Ano po? Sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. 21.
Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat tiniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. 23. Maglilihi ang isang babae at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Close parenthesis. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. 24. Ito na po yung dumagandong na eksena. Ang title doon kay Soriano, hindi na magtanong at si Soriano sasagot. Dapat mo ba siyang paniwalahan? 24. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Mga tagasunod ng MCG High na ngayon si Daniel Rason na ang nangangasiwa kasi nilipat na ni Soriano Napanood ko rin po sa video nung siguro nararamdaman ni Ingkong na malapit na siyang mamatay. Kaya sinabi niya sa kanilang mga kapatid, yan, sinasaling ko kay Daniel Rason ng pangangasiwa. Suportahan ninyo siya. Kaya si Daniel Rason na. Ang problema, sana para sa akin wag na lang nilang ipalabas yung mga sinabi ni Soriano kasi patay na siya. Ito ngayon ang batikos ng marami. Ang sabi sa 24, ulitin natin. Mga tagasunod ni Eli Soriano o Yumaong Eli Soriano ng MCG High. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. 25. Ngunit hindi niya sinipingan. Kasi po nagdadalang tao na siya. Si Maria, hanggang sa magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Maliwanag po sabi, 3, pakasalan. Pinakasalan po. Ngayon, dapat mo bang paniwalahan si Ingkong Eli Soriano? Nasa inyo po yan. Nasa inyo yan. Di ko siya, pinakita ko lang sa inyo yung at issue na sinabi niya, wala kang mababasa sa Biblia habang nakabidyo siya na nagpakasal si Jose at Maria. Bahala po kayong umusga. Hindi po ako umuusga sa inyo. Kayo po, tignan nyo. Kayong mga miyembro ng MCGI, mag-isip kayo. Meron pa ako naririnig sa kanya. Sige, patunayan ninyo na ako'y nagmumura. Patutunayan pa po na hindi siya sabi niya, patunayan nyo na nagmumura ako. Kasi dinidipesa niya po yung kanyang pagmumura. Kaya sabi, patunayan daw.
Ang dami na pong patunay din sa social media. Yun lang kapanalig niya, miyembro ng misa, nakausap ko. Tanong ko sa kanya, nagmumura ba si Eli Soriano o hindi? Nung una, ayaw niya po sumagot. Kung ano-anong mga alibay niya. Kesyo daw ang minumura naman, itong mga ganito, may mga ganyan. Di nagmumura. Sabi ko sa kanya, sino ba yung minumura niya? Ang tanong ko, sagutin mo. Sabi mo, may minumura siya. Tanong ko sa'yo uli, nagmumura ba o hindi? Wala, nakulong na yung miyembro niya. Oo, nagmumura. Pero yan, binibigyan niya pa ng ano eh. Inamin niya nga, nagmumura. Kaya sa isang social media, ang iglesyang palamura. Nagmumura naman talaga eh. Kanya lang, sabi nung nakausap ko, si Mang Poy, ang minumura niya, yung mga ministro ni Manalo, sabi niya. Kita niyo po? Meron siyang minumura. Yun po yung malakas sa gobyerno. Yung Iglesia ni Cristo na tinatag naman ni Yumaong Felix Manalo. Kasi nga po, meron silang ugali na pag nilapitan sila ng politiko, talaga naman pong mapapanaligan ang boto nila. Hindi man 100%, pero sigurado yung boto nila. Kaya, na po sila, nasanay na sa ganyan, yung mga politiko. Pupunta sila, kanya lang ang malupit doon, yung ibang politiko po, meron na silang tinanggapan ng, sabi ng politiko, nagbigay siya ng 30,000. Pero merong ibang politiko lumapit, siguro mas malaki. Natalo yung 30,000. Somewhere in Pangasinan po yun. Local lang. Pagka mayor. Binabawi nung natalo, hindi na niya mabawi yung 30,000. At meron naman akong nakausap na ISC, member ng ISC, na kapag binigay mo na, hindi mo na mababawi. Ibig sabihin, bidding. Pera-pera lang po. Sino nagpapabid? Di mo sinasabi na ISC na bidding ito, pero wala pong personalan. Sige, nabanggit na rin lang yung Iglesia ni Cristo na tinatag ni Yumaong Felix Manalo. Ano po? Ito namang simbahan na ito na nagsasabing si Jesus hindi Diyos kundi tao. Alam niyo po, may talata sa Biblia. Basahin ko po, ano? Kayo basahin niyo kung may Biblia po kayo. Unang 1, ito po, ano? Uno-hono. Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya. Nasa simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ang aming narinig at nakita, napagmasdan, naahawakan, nahayag ang buhay na ito. Nakita namin siya, pinatotohanan namin at ipinangaral sa inyo. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama na nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita, narinig upang makasama kayo
sa aming pakikisa sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. 4. Isinulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Yan. 1, 1, 1, 2, 3, 4. Punta po tayo sa verse 5 o chapter 5. Verse 20. Sino yung buhay na walang hanggan na sinasabi ni Juan, narinig na hawakan ng kanilang kamay? Sino yon? Hindi po binabanggit ni Juan. Wala pong nakalagay na Jesus o anuman. Pero pupunta po tayo dito sa unang 1 chapter 5 verse 20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yung nahawakan po pala nila at narinig, nakasama. Wala pong iba kundi ang Panginoong Yesus. Alam niyo po, kapag tinatanggap mo na o tinanggap mo ng Panginoong Yesus, bibigyan kanya ng unawa. Ito, sabi po sa unang 1:5-20. Ulitin natin. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos. O sino po yung naparito? Naparito na. Past tense. Wala pong iba, si Jesus, ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pangunawa. Si Jesus po, magbibigay ng unawa sa iyo. Dito po kay Mang Felix Manalo, ang nagbibigay ng unawa, sila rin. Sukat ba naman sabihin nila, ang Diyos lang ang tunay na Diyos? Ito, sinabi ni Juan, si Jesus tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sinong paniniwalaan mo? Si Juan na sumulat nito? O si Mang Felix Manalo at ang kanyang EBM na nangangasiwa sa kanyang iglesyang tinatag at mga ministro? Isipin mo, pilipilipit pa. Alam nyo, pagka pupunta pa sa isang tala, o saan pa sila pumupunta para lang pilipitin ito sulat ni Juan. Sabi ko nga po, magaling ka ba kay Juan? Lingkod ng Diyos yan. Hindi pa sila naipanganak ng kanilang mga magulang. Nakasulat na po ito. Tapos, sumulpot sila noong 1940, pilipit dito, pilipit doon sa mga talata ng Biblia. Ay, mali yan. Sila pa nagmamali. Ay, maling salin yan. Laging nandun yung mali. O kagaya na lang ni Tomas. Ay, si Tomas nagulat dyan. Sa 1:20-28. Panginoon ko at Diyos ko, sabi ni Tomas kay Jesus. Sabi naman ng mga ministry Manalo, ay nagulat si Juan dyan. Ay si Tomas. Pag natapos mo yun, hanggang anong talata yun, wala naman sinabi si Jesus. Tomas, nagulat. Walang ang nagsabi, si Mang Felix Manalo, Tomas, nagulat ka. Kaya pati yung EBM niya, yung apo niya, EBM, at saka yung mga ministro, ay tama nga, nagulat si Tomas. Ang totoo, sila nagulat. Bakit?
Ayun, maliwanag ang sabi ni Tomas. 20:28. Basahin po natin ano. Yung eksena po kasing ito, nung unang dumating si Jesus, ano na po nabuhay ng maguli ang Panginoon. Wala kasi si Tomas. Kaya sinabi nila, kay Tomas, nakita namin ang Panginoon. Sabi naman ni Tomas, hindi ako naniniwala dyan. Hanggat hindi ko makita yung mga butas ng kanyang tagiliran at yung butas ng kanyang mga kamay. May pasok ko yung aking daliri, sabi niya. Ano po? Then, the next week, dumating si Jesus. Nandun na si Tomas. Sabi pa ng iba Kasi si Tomas pala absent sa Bible study Dami po nilang nagawang senaryo, no? So, pagdating ni Jesus, inarap niya kagad si Tomas. Tomas, sabi niya, halika. O, tignan mo na yung butas sa tagiliran at saka dito. Ipasok mo na yung daliri mo. Kaya nga, tinagurian si Tomas na maduda. Ano po? Ito ang na sinabi ni Jesus ang ganong eksena, ito na po sagot ni Tomas. Nakasulat po sa 1:20, simulan po natin sa 24. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. 25. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng kanyang mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ng kanyang tagiliran. 26. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga halagad at kasama na nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyong kapayapaan. 27. Sinabi niya kay Tomas, timano po si Tomas ang hinarap niya. Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito. Yung palad niya po, at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip maniwala ka. Yung salitang mag-alinlang, kaya po tinawag si Tomas na mapag-alinlangan, the doubter Thomas. Ano po? Kaya sabi ni Jesus, huwag ka nang mag-alinlangan. 28. Sumagot si Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Kaya sa mga debate po nila, pag sinabi nilang si Tomas nagulat, ang sabi ng kadebate nila, saan nakasulat na nagulat si Tomas? Wala. Sa 29. Wala naman nakalagay nagulat. Sila ang nagulat sa sagot ni Tomas na si Jesus pala sa kanyang pananampalataya, siya Panginoon at Diyos niya. Panginoon ko, Diyos ko. Kay Tomas, si Jesus, Panginoon niya at Diyos niya. Ito, binabakbak nila si Tomas, nagulat daw. Pati yung pananampalataya ng patay na, binabakbak pa nila. Alam niyo po kung buhay lang si Tomas at kung sakalin marunong siyang karate, baka nakarate yung mga kontrabida. Napakaliwanag po.
Hindi niya sinabing Panginoon nating lahat, Diyos nating lahat, kundi sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Yun ang pananampalataya niya. Kanya lang, hindi nila maunawahan yon ng mga alagad ni Yumaong Felix Manalo. Kaya sabi ko nga po sa inyo, pag tinanggap niyo si Jesus, bibigyan po kayo ng tamang unawa ng Panginoong Yesus. Nakalagay po, unang 1:5-20, oh. Naparito ang Diyos. Sino ang Diyos? Jesus. Isipin mo, yung si Ingkong ng MCGI, Eliseo Soriano, at ito namang Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumaong Felix Manalo. Kaya kung sabing silang nagtatag, sa rehistro silang nagtatag eh. Nakalagay po sa rehistro nila yan. Si Yumaong Felix Manalo, kung ano-anong reliyon ang pinasukat niya. Itong si Eli Soriano, kung ano-anong mga reliyon din ang pinasukan niya. Kaya nung nagtatag sila ng kanilang samahan, sila nagparehistro. Kanya lang, yung mga nagbabasa sila ng Biblia, pero wala po silang unawa. Yun ang totoo. Sukat ba naman sabihin niya, di raw nagpakasal, wala kang mababasa sa Biblia na nagpakasal si Jose at Maria? Sabi nga ng anghel, huwag kang matakot kasi napakasalan si Maria. Sinabihan po siya na huwag matakot. Talagang sa kultura po nila, kapag yung babae po hindi na birhen, nakapag-asawa siya, ngayon nagtalik po sila. At sinabi ng lalaki, yung kanya napangasawa, hindi na birhen, sa kultura po ng mga Hodyo, pinapatay po yung babae. Kaya napakahalaga po sa kanila yung purity o yung pagkabirhen. Kaya nga si Jose, para wag lang pumapahiya si Maria, iiwalayan niya lang ng lihim. Pero, sa panaginip po, sinabihan siya ng anghel. Kaya hindi na po niya iniwalayan, manapa, pinakasalan niya pa si Maria. Kasi utos po ng anghel yun eh. Anghel ng Panginoon yung nag-uutos. Di, Panginoon ang nag-uutos. Ano po? Pinakasalan. Kaya nakalagay po doon sa title, dapat mo bang pakasalan si Maria, si Eliseo Soriano. God bless us all. Share mo, kaibigan.